Magandang umaga mga mag-aaral sa Araling Asyano. Ako nga pala si Binibining Salmasan at ako ang inyong magiging guro sa ating video lecture ngayong araw. Bago natin simulan ang ating paksa ay sisimulan natin ang ating klase ng isang panalangin. Boots, pangunahan mo ang ating panalangin ngayong araw. Okay. Magandang umaga muli. Okay. Ngayon ay i-check ko na ang ating attendance. Sino ba ang lumiban sa klase? Mabuti naman. At perfect ang inyong attendance ngayong araw. Bago natin talakayin ang ating paksa ay babalikan muna natin ang ating naging paksa sa nakaraang araw. Ano ba ang ating naging paksa? Yes, Kakay? Mahusay. Para naman masuri kung kayo ay may natutunan talaga sa ating naging paksa sa nakaraang araw ay pakisagutan ang aking ipa-flash sa screen. Ang panuto ay sagutan ang sumusunod na aralin. Isulat ang T kung ito ay tama at M naman kung ang pahayag ay mali. Okay. Mayroon lamang kayong 3 minuto upang sagutan ang naturang aralin. Okay, tapos na ang 3 minuto. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad. Ito ay tinatawag na word hunt. Okay, ang gagawin nyo lamang ay hahanapin ninyo ang mga pangalan ng mga bansa sa loob ng kahon. Ito ay maaring pahaba, pahalang, pabaliktad, o pabaliktad. Okay, pagkatapos naman ay sagutin ninyo ang kasunod na pamprosesong tanong. Maliwanag ba? Okay, mahusay. Mayroon lamang kayong 3 minuto upang sagutan ang activity na ito. Okay, tapos na ang 3 minuto. Ano-ano nga ba ang mga bansa na inyong nahanap sa loob ng kahon? Mahusay. Sa anong kontinente kaya sila nabibilang? Mahusay. Sila, ang mga bansang inyong nahanap sa kahon ay nabibilang sa kontinenteng Asya at kontinente ng Europa. Ano nga ba ang kanilang pagkakaugnay-ugnay? Mahusay. Ang mga bansa na nabibilang sa kontinente ng Europa ay ang mga bansa na sumakop sa bansa naman sa kontinenteng Asya, partikular na sa silangan at sa timog silangang Asya. Okay. Mahusay. Ngayon naman ay may ipapakita ako sa inyo na isang teksto. Ang gagawin nyo lamang ay inyong pag-iisipan at ihahayag ninyo ang inyong reaksyon or opinion sa naturang teksto. Ipa-flash ko ito sa screen. Okay, babasahin ko ang teksto. Ang pagkakaroon ng maraming teritoryo ay nangangahulugan na malakas at makapangyarihan ang isang bansa. Ang pagiging malakas at makapangyarihan ay nagbibigay daan upang ito ay makakuha ng respeto mula sa ibang bansa. Okay. Okay, sino ang gustong magbahagi ng kanilang opinyon? Yes, Roger? Mahusay. Ang teksto na ito ay may kaugnayan sa ating magiging paksa. May ideya na ba kayo kung ano ang ating magiging paksa sa araw na ito?
mahusay. Ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa mga dahilan, pamamaraan at epekto ng imperialismo at kolonyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya. Ayon naman sa teksto, may kaugnayan ba ito sa interes ng mga Europeo sa pagpunta sa ating kontinente? Mahusay. Ngayon naman ay ating simulang talakayin ang ating paksa. Okay, sisimula natin ang talakayan sa mga dahilan ng pagpasok ng mga kanluraning bansa sa Timog Silangang Asya at sa Silangang Asya. Ano nga ba ang mga pangyayari o interes na pumukaw sa mga kanluraning bansa sa pagpunta sa kontinenteng Asya? Okay. May mga naturang kaganapan na nagbigay daan upang maghanap ng panibagong ruta at makarating ang mga bansang kanluranin sa Asya. Dahil ito sa kanilang pagnanais na makatuklas ng iba pang yaman at maging tanyag sa kanilang kontinenteng Europa. Ang unang dahilan ay ang krusada. Dahil sa krusadang ito, nagkakaroon ng labanan ang mga bansa sa kontinente ng Europa. Ang susunod ay ang paglalakbay sa Asya ni Marco Polo. Si Marco Polo ang unang Portugis na tao na nakapunta sa Asya sa pamamagitan ng paglalakbay sa karagatan. At ang ibang dahilan ay ang Age of Exploration, or ito ang panahon ng pagtuklas at paggalugad sa mundo. Maraming mga manlalakbay na Espanyol at Portugis ang nag-uunahan na makahanap ng ruta papunta sa Asya at sa ibang kontinente. Kabilang narito sila Vasco da Gama at iba pa. At ang susunod na dahilan ay ang tatlong G. Ang unang G ay sumisimbolo sa pagpapalaganap ng relihiyon, partikular na ang relihiyong Kristyanismo. At ang pangalawang G ay gold. Ito naman ay sumisimbolo sa konseptong merkantilismo dahil sa panahon noon namamayani ang isang bansa kung ito ay may malaking bahagi ng yaman o mga ginto, pilak at mga hilaw na materyales. At ang pangatlong G naman ay ang glory o pagiging makapangyarihan o katanyagan ng isang bansa. Ito ay konektado sa teksto na ating tinalakay kamakailan lang. Ang pagiging or ang pagkakaroon ng malawak na teritoryo. Okay. Ngayon naman ay tatalakayin rin natin ang iba-iba pang mga dahilan ng mga kanluraning bansa sa pagpunta sa kontinente ng Asya. Okay, ang una ay ang kalikasan ng tao. Bahagi ng imperialismo ang paniniwala na ang malalakas ay mananaig sa mahihina. Susunod naman ay ang estratehiya at seguridad. Hangarin ng mga imperialistang bansa na madagdagan ang likas na hangganan, makontrol ang komunikasyon, at magkakaroon ng
labis na populasyon at malaking bahagi or magkaroon ng base militar sa iba't ibang ibayong dagat. Susunod ay ang politikal na dahilan. Dahil ang pagkakaroon ng kolonya at dagdag na teritoryo ay bunga ng pagnanais na mapalawak nila ang kanilang politikal na kapangyarihan. Nais nilang palakasin ang kanilang hukbong sandatahan upang ito ay maging malakas at hindi matalo kapag sila ay may digmaan laban sa ibang mga bansa na gusto ring magkaroon ng malawak na teritoryo. Susunod ay ang dahilang pangkabuhayan. Dahil sa unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo, ang pangunahin nilang layunin ay ang maghanap ng mga pampalasa. At nais nilang payamanin ang kanilang ekonomiya. Naghahanap sila ng mga hilaw na materyales na kanilang magagamit sa pagbuo ng iba't ibang produkto. At ang dalawang iba pang dahilan ay ang nasyonalismo. Ang pagkakaroon o ang pananakop ng teritoryo ay isang batayan ng pagkadakila ng mga bansa sa Europa. Kaya't ang mga bansa roon ay nag-uunahan na makahanap o makasakop ng teritoryo sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil ito ay nagbibigay sa kanila ng katanyagan. At sa ikalawang yugto naman ng imperialismo, ang kanilang naging dahilan sa pagpunta sa kontinente ng Asya ay ang pagiging modern or ang industrialisasyon. Ito ay ang pagtuklas o pag-usbong ng mga modernong bagay, ng mga teknolohiya gaya ng mga riles, mga daang bakal, at iba pa. At ang isa ding dahilan ay ang kapitalismo. Ngayon ay natapos na nating talakayin ang mga dahilan. At ngayon naman ay tutungo tayo sa mga naging paraan ng mga kanluraning bansa sa pagpananakop sa silangan at timog silangang Asya. Sila ay may dalawang pamamaraan. Ito ay ang direktang pamamaraan at hindi direktang pamamaraan. Una ang direktang pamamaraan ay ganap na pinangasiwaan ng mga Europeo ang kanilang mga nasakop na teritoryo, habang ang hindi direktang paraan naman ay pinanatili lamang nila ang pangangasiwa ng bansa sa kanilang katutubong pinuno. Subalit nanatili pa rin ang mga katutubong pinuno sa ilalim ng kapangyarihan ng mga dayuhan. Sa unang yugto, nangyari ito noong ika-16 na siglo. Ang nangunang bansa sa pagtuklas sa Asya ay si Vasco da Gama. Nang maikot niya ang dulo ng Africa noong 1497, ang Portugal ang naging unang bansa sa Europa na nakarating sa Asya sa pamamagitan ng paglalayag sa karagatan. Kaya naging mabilis ang paggalugad at pag-angkin ng mga Europeyong bansa sa Asya. Marami din namang mga bansa sa Europa ang nagkaroon ng iba't ibang teritoryo sa Asya naman. Parang pangalawa ay ang Spanya. Pumapangalawa ang Spanya sa panahon ng pagtuklas at paggalugad. Marami rin silang naitatag na kolonya sa Amerika at sa South America.
Sa Asya naman, ang Pilipinas lamang, ang ating bansa lamang ang kanilang nag-iisang kolonya o teritoryo. Dahil ito sa pagtuklas ni Ferdinand Magellan sa ating kapuluan. Tumagal naman ng 333 years ang pananakop ng mga Espanyol sa ating bansang Pilipinas. Sumunod naman ang Netherlands. Sila rin ay nagkaroon ng kolonya sa Timog Silangang Asya, partikular sa Indonesia. At sa ikalawang yugto naman, simula ito noong 1973. Sa ikalawang yugto ng pananakop ng mga bansa ay bahagi ng panahon ng imperialismo. Ito naman ay nagsimula bunga sa Rebolusyong Industrial kung saan ay naging mas mahalaga ang paghahanap ng mga hilaw na materyales na kanilang magagamit sa paggawa ng iba't ibang produkto. Okay, ang Britanya naman ang may pinakamalaking imperyo sa mundo. Kabilang sa mga teritoryo nito ay ang Burma o ang kasalukuyang Myanmar, Singapore, Malaysia, Indonesia, at Hong Kong. Ang France naman, hinahanga ng bansang Pransya na magkaroon rin ng malawak na teritoryo sa Asya. Subalit nang matalo sila sa naganap na Napoleonic Wars, iilan na lamang ang mga teritoryo na natira sa kanila. Noong ika-20 siglo naman, ang pinakamahalagang teritoryo nito ay ang Indochina na binubuo ng Vietnam, Laos, at Cambodia. Ang United States naman o ang Estados Unidos ay nagkaroon rin ng teritoryo sa Timog Silangang Asya at ito ang ating bansang Pilipinas. Nakuha nila ang ating bansang Pilipinas bilang resulta ng kanilang pagwawagi laban sa kanilang labanan tunggalian sa Espanya at ang American War. Ngayon naman ay dadako naman tayo sa mga naging epekto ng kolonyalismo at imperialismo sa Silangan at Timog Silangang Asya. May ideya ba kayo kung ano ang naging epekto nito sa ating rehiyon? Yes, Joseph? Mahusay. Ngayon ay uunahin nating talakayin ang naging epekto ng imperialismo at kolonyalismo sa Silangang Asya. Ang bansang China at Japan ang direktang naapektuhan ng imperialismo at kolonyalismo. Ang naging epekto naman nito sa aspeto ng pamahalaan ay sa bansang China, hawak o nasa kontrol ng mga kanluranin ang politika sa mga rehiyong hawak nila. Sa Japan naman ay bumuo ng bagong pamamahala or pamahalaan na may iba't ibang sangay at tinatawag itong Meiji Restoration. Ito ang kanilang sistemang legal ay batay sa dating umiiral na sistema sa Pransya. Sa aspetong kabuhayan naman, direktang naapektuhan ang bansang China at Japan. Sa Japan naman, pinagtuunan ng pansin ang industrialisasyon ng bansa. Ito ang pagpapatayo ng mga modernong bagay gaya ng rilis, daang bakal, mga pabrika at iba pa. Sa China naman, nasa kontrol ng mga kanluranin ang kalakalan sa ilalim ng sphere of influence. Bunga naman ito ng pagkatalo ng China sa mga naging digmaan. Sa aspetong teknolohiya naman,
Ang China at ang Japan ay nagpagawa ng mga kalsada at nagpatayo ng mga pagawaan ng kasangkapang bakal, damit, at iba pang produkto. Ang naging focus nila ay ang modernisasyon ng kanilang bansa. Umiral na dito ang mga makabagong teknolohiya gaya ng mga pabrika na kung saan ang mga hilaw na materialis ay ginagamit upang makabuo ng iba't ibang produkto. Sa aspetong panlipunan naman ay nagkaroon ng iba't ibang rebellion sa China dahil hindi nila nagustuhan ang naging pamumuno. Sa Japan naman, napalitan ang sistemang politikal nila na tinatawag na Tokugawa Shogunate. At sa aspetong paniniwala at pagpapahalaga naman, ang sa bansang China nahaluan ng ibang paniniwala at ideolohiya ang mga filosofiya ng China, gaya ng Kristyanismo. Sa Japan naman, napalitan ang sistemang politikal na Tokugawa Shogunate, kaya naman umiral ang imperial rescript in education, kung saan ito ang humuhubog sa kanilang paniniwala at pagpapahalaga at ang magandang asal. Ngayon naman ay tutungo naman tayo sa Timog Silangang Asya. Para sa inyong mga mag-aaral, ano nga ba ang naging epekto nito sa ating rehiyon? Mahusay. Sa aspeto naman ng kabuhayan, pinaunlad ng mga kanluraning bansa at sa pilitan nila itong ipinatupad ang pagpaparami ng mga cash crops tulad ng tubo, kape, bulak, tabako, at ano bang tawag dito? Trigo. Pagbubukas ng mga daungan nito sa mga dayuhang mga ngalakal dahil ang mga bansa sa Timog Silangang Asya ay napapalibutan ng karagatan. Kaya ang kalakalan ay talagang hindi maiiwasan. Sa aspetong pamahalaan naman, katulad ng Espanyol, ito ay ang Espanyol ang kumontrol o sumakop sa ating bansang Pilipinas. Ang mga bansang Pranses naman ay kinontrol ang mga bansa sa Indochina. Ito ang Vietnam, Laos at Cambodia. At ang mga Olandas naman o ang mga Dutch ay siyang nagdidesisyon sa pamamahala sa bansang Indonesia. At ang mga British naman ang kumontrol sa Myanmar, Singapore, Malaysia at Brunei. Kontrolado ng mga dayuhan ang politika at pamamahala sa Timog Silangang Asya. Diba, nararamdaman naman natin ito at ito naman ay ating natutunan sa ating pag-aaral. Sa paniniwala naman, unti-unting lumaganap ang paniniwalang Kristyanismo sa ating bansa at sa ibang bansa naman sa Timog Silangang Asya, partikular na ang Katolisismo na siyang dala ng mga Kastila. Pagdating naman sa sining at kultura, labis na naka-impluwensya ang mga kanluraning bansa sa ating arkitektura at kultura, lalo na ang pagdiriwang natin ng buwan ng fiesta sa bansang Pilipinas. At sa arkitekto naman, kung tayo ay pupunta ng Maynila, doon makakakita tayo ng mga arkitektura na kamukhang-kamukha sa arkitektura ng mga kanluraning bansa. At ang ating salita rin ay naapektuhan rin or naimpluwensyahan rin ng mga Kastila.
may mga salita tayo na may katulad rin sa kanila, gaya ng salita sa Indonesia na kantur at sa Dutch naman na kantoor, o ang ibig sabihin ay opisina. At ang ating pagkain rin naman ay na-impluwensyahan rin ng mga kanluraning bansa. Sa ating Pilipinas ay hindi mawawala ang lechon kapag tayo ay may pagdiriwang, lalo na ang buwan ng fiesta. Okay, natapos na nating talakayin ang mga epekto nito sa ating rehiyon. Okay, may maidagdag pa ba kayo na mga epekto na hindi ko nabanggit? Mahusay, Joseph and Roger. Okay, ngayon, tandaan natin na malaki ang naging gampanin ng mga likas na yaman ng mga bansa sa Asya, kung bakit ang mga bansang ito ay tuwiran o di tuwirang na kontrol ng mga kanluranin. Hindi rin natin mapagkakaila na ang kanilang pananakop ay nagdulot ng mabuti at hindi mabuting epekto sa mga mamamayan at bansa noon na ang iba ay atin pa ring nararamdaman sa kasalukuyan. Ngayon naman, para sa inyong activity ay sasagutan ninyo ang mga concept map organizer. Ang gagawin nyo lamang ay ibigay nyo lang ang mga impormasyon na hinihingi ng bawat organizer. Okay. Ang sagot. Ngayon naman, para sa inyong takdang aralin ay gagawa kayo ng poster tungkol sa mabuti o hindi mabuting epekto ng imperialismo at kolonyalismo ng mga kanluranin sa silangan at timog silangang Asya. Gumamit ng bond paper at gawing malikhain ng inyong output. Okay. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga mag-aaral sa Araling Asyano. Paalam!